Hindi ako aasang darating ang araw na magiging masaya ako, Dan. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay manatiling buhay para sa mga anak kong unti-unting nilalamon ng sakit. Ang kinakatakot ko lang ngayon ay kapag namatay na ako, sino mag-aalaga sa kanila? Maayong adlaw, Dan, mula dito sa Glan, Sarangani Province. Ako po si Vivian, 51 years old, at isang parlorista. Dito sa salon na pinagtatrabahuhan ko, araw-araw na paulit-ulit naming piniplay ang mga video nyo sa YouTube, kaya napasulat na rin ako. Pagpasensyahan nyo na po, Dan. Ang Tagalog ko kay Bisaya jud kog dako. 1996 na magpakasal kami ng asawa kong si Joseph. 25 years old pa lang ako noon, siya naman 33 years old. Galing po sa magandang pamilya ang asawa ko dahil may negosyo po siyang sand and gravel. Ako naman, nagtatrabaho lang bilang tindera sa karinderya noong mga panahon na yun. Pabalik-balik nga siya sa karinderya at kalaunan ay nanligaw na sa akin. Nung nalaman po yun ng kanyang mga magulang, ay sinubukan nilang pigilan si Joseph. Nalaman ko pong ayaw sa akin ng mga magulang niya dahil tindera lang po ako at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Si Joseph bilang napagsabihan na rin ng kanyang magulang na layuan ako, ay patago na lang kung bumisita sa akin. Lalo na at bantay sarado kami ng mga kapatid niya. Ang sabi ko nga sa kanya, ba't ka natatakot sa kapatid mo? Mas matanda ka naman dun. Ang sabi niya sa akin, natatakot siya na baka magsumbong sa parents nila at tuluyan na siyang ilayo sa akin. Bago niya ako niligawan ay nagkaroon siya ng kasintahang kapareho niya ng estado sa buhay. Kaya yun ang gusto ng pamilya niya na pakasalan niya. Naghiwalay sila at nakita ako, kaya sa akin siya napunta. Nung niyaya niya ako magpakasal ay galit na galit ang nanay niya sa akin, Dan. Lahat ng gamit niya itinapon. Lumuhod pa nga si Joseph sa harapan niya para makiusap na pumunta sa kasal. Kaso, ayaw talaga. Kinasal kaming tatay niya lang ang pumunta. Dahil ang asawa ko ay talagang pinagkakatiwalaan ng pamilya niya sa negosyo nila, napilitan silang patirahin kami sa bahay nila. Habang busy ang asawa ko sa trabaho, naiiwan ako sa bahay para tulungan ang biyenan ko. Wala silang katulong kaya ako ang kumikilos sa bahay. Lahat pinapagawa sa akin. Maglaba, mamlansya, luto, lahat-lahat. Tinuring nila akong parang isang katulong, Dan. Pag nagkakasakit ako, wala akong karapatang magpahinga. Dahil para sa biyenan ko, nag-iinarte lang ako. Tiniis ko lahat yon para sa asawa ko. Nung pinagbubuntis ko ang panganay namin, walang nagbago sa pakikitungo sa akin. Walang gabi na hindi ako umiiyak sa sobrang stress. Kinukumbinsi ko ang asawa ko na bumukod na kami kasi sobra na ako nahihirapan. Hindi kami makausad sa buhay. Wala naman siyang sinesweldo sa pagtulong niya sa business nila. Pagkain lang at tirahan ang binibigay sa amin. Pero hindi siya pumayag. Wala raw kasing ibang pwedeng tumutok sa negosyo nila, kundi siya lang. Bukod kasi sa sand and gravel business, meron din silang ubasan at ang asawa ko po ang nagme-maintain doon. Pero tuwing nagha-harvest, wala man lang binibigay na sweldo sa asawa ko. Talagang ibang parusa ang dinanas namin sa poder ng pamilya ng asawa ko. Dahil sa stress, naapektuhan po ang pagbubuntis ko. Nung lumalaki na ang panganay ko ay nadiskubre na naming mabagal ang brain development ng bata. Nung ipinacheck ko siya, kahit hindi ko maintindihan ang sinasabi ng doktor, alam kong may malaking problema sa anak ko. Autistic po ang panganay ko. Dahilan para mas tratuhin pa kami ng malala ng biyenan ko. Sa sobrang irita niya nga po sa anak ko ay lagi niya itong pinapalo at may pagkakataon pang inilagay pa niya ito sa sako. Nakita ko pero wala akong magawa kundi sabihin sa kanyang
Sige, patayin mo. Patayin mo na lang yung apo mo para manahimik na ang buhay nyo. Sobra na kayo. Hindi tao ang turing nyo sa amin dito eh. Mga wala kayong puso. Tapos kinuha ko ang anak ko. Awang-awa ako sa panganay ko na hindi maintindihan ang nangyayari. Naranasan ng 3 anak ko ang kalupitan ng lola nila, Dan. Kasi kahit anong gawin kong pagpupumilit sa asawa ko na ilayo na kami, wala eh. Kontrolado siya ng pamilya niya. Nagtagal yung sakripisyong yon ng mahigit 20 years, Dan. Sa wakas, nagkaroon din ng lakas ng loob ang asawa ko na bumukod kami nung binigyan siya ng konting pera ng tatay niya para ipamuhunan sa negosyo naming sari-sari store. Maayos ang buhay namin noon, tahimik at payapa. Hanggang sa pinatawag ulit kami ng biyenan ko dahil nagkasakit ang tatay ni Joseph. Lahat ng ari-arian nila mula sa sasakyan hanggang sa lupa ay binenta para ipagpagamot ng biyenan kong lalaki. Pabalik-balik sa ospital dahil sa dami ng komplikasyon sa kidney at puso na ikinamatay niya. Nalubog po sila sa utang noon, Dan. Kaya kami bumalik sa poder nila para tulungan sila at alalayan. Noong mga panahong yun ay rumarakit na rin ako sa salon para makatulong sa asawa ko sa gastusin namin sa bahay. Pag nababakante naman ako ay inaasikaso ko ang biyenan kong babae na matanda na. 2021, kasagsagan ng pandemic na matay ang asawa ko. Malihim kasi ang asawa ko na kahit may iniinda na siyang sakit ay hindi talaga nagsasabi. Bago siya mamatay, ang sabi niya sa akin ay, "Natatakot ako. Ayoko magsabing may sakit ako kasi baka magalit sila." Nasanay kasi siya na mula pagkabata, pinapagalitan kapag nagkakasakit. Kaya ayon, kahit may sakit, trabaho pa rin hanggang lumalala. Pneumonia ang ikinamatay niya. Sobrang bait ng asawa kong itong si Joseph. Ni minsan, hindi nakita ng mga anak ko na nag-away kami. Yun nga lang, mahirap para sa kanyang kumawala sa poder ng pamilya niya. Siya rin ang nagturo sa akin na huwag magtanim ng sama ng loob sa mga taong nakagawa sa amin ng hindi maganda at kumapit lang sa Diyos. Nung namatay siya, nagkasakit naman ang biyenan kong babae. Sa lahat ng mga anak at manugang niya, tanging ako lang ang nag-alaga sa kanya. Bedridden na po siya noon. Ako ang nagpapakain, nagpapaligo, nagpapalit ng diaper niya. Lahat-lahat. At ginawa ko yon ng bukal sa loob ko. Alang-alang sa asawa ko. Mahirap ang pinagdaraanan, pilit kong nilalabanan, kahit naramdam kong talo na, pero hindi ako susuko. Kakapit lang ako, alam ko na may pag-asa pa. Basta saan man palalampasan ko rito, salamat nariyan ka. Kakapit lang ako. Hindi ko alam, Dan, habang inaalagaan ko ang may sakit kong biyenan, may pinagdadaanan na rin pala ang bunso kong anak. Nagkaroon siya ng major depressive disorder dahil sa pagkamatay ng tatay nila at sa verbal abuse na naranasan niya sa lola niya. Nalaman ko na lamang yon nang madatnan ko siyang duguan sa bahay. Naglaslas po siya, Dan. May mga gabing hindi kami makatulog dahil sigaw na lang siya ng sigaw at umiiyak. Dumagdag pa ang panganay ko na kailangan din ng espesyal na atensyon. Buti na lamang at matibay ang pangalawa kong anak. Siya ang katuwang ko sa pag-aalaga sa mga kapatid niya. Namatay ang biyenan ko na wala man lang iniwan para sa amin. Sa loob-loob ko, paano ko bubuhayin ng 3 kong anak sa pagiging parlorista? Wala akong ipon. Nag-aaral ang 2 kong anak. Kailangan ng gamot araw-araw ng bunso kong may depresyon.
Lumala pa ang kondisyon nang ma-ICU ang bunso ko dahil nilaklak niya ang 66 tablets na gamot niya. Sabi sa ospital, 50K on the spot para ma-ICU ang anak ko. Wala akong pera. Bumagsak ako noon sa takot at lungkot. Nagdasal ako sa tabi ng anak ko at ang sabi ko, Ama, ikaw na ang bahala. Dito ko napatunayan na nakikinig din pala ang Diyos sa panalangin natin. Dumating ang sister-in-law ko at tinulungan kami. At mabilis na naging stable ang kalagayan ng anak ko. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang gamutan ng anak ko. Nag-aaral naman siya pero pinapaalalayan ko na lang sa mga kaklase niya. Ang panganay kong anak, kasama ko lagi sa salon para mabantayan. Ang pangalawa naman, graduating na sa college. Lahat naman sila malalambing at masunurin, lalo na yung panganay ko. Lagi akong tinatanong sa salon kung, pagod na mama? Ang sarap na nga sagutin na, opo, sobrang pagod na si mama. Pero hindi pwede. Ayokong makita nilang mahina si mama. Kailangan laging masaya at matapang si mama kahit ang totoo, pundi na ang ilaw ni mama. Hindi ako aasang darating ang araw na magiging masaya ako, Dan. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay manatiling buhay para sa mga anak kong unti-unting nilalamon ng sakit. Ang kinakatakot ko lang ngayon ay kapag namatay na ako, sino mag-aalaga sa kanila? Kinakabahan nga ako ngayon kasi may lumalaking bukol sa leeg ko at hindi ko kayang ipa-check up ito. Swerte na nga kung maka 1.5 ako nakita sa isang araw at nakalaan na yon sa mga gastusin sa bahay at panggamot ng mga anak ko. Ang lagi kong ang tanong sa Diyos ngayon ay, anong gagawin ko? Ano pong plano niyo? At natatapos ang dasal ko sa, Ama, kayo na po ang bahala. Hanggang dito na lamang po at mabuhay ang mga nanay na lagi nagsasakripisyo sa buhay. Ang kwentong ito ay kwento ni Vivian. Sa umaga ako'y tuliro, di alam anong araw, anong buwan, panaginip lang ba ito, di makatakbo. Anong gagawin pag wala ng tama? Anong gagawin pag wala ng pag-asa? Kapit lang kaibigan, kapit lang. At yan na nga ang kwentong binahagi sa atin ni Ate Vivian mula pa sa Sarangani Province. No, maraming salamat po Ate Vivian at nabanggit mo na lagi niyong pinapanood ang Love Letters kwento mo kay Dan dyan sa parlor ninyo. Maraming salamat po. Sana kahit papano nalilibang kayo at konti, no? May konti sana kayong natututunan tuwing meron tayong binabasang kwento. Anyway, ang bigat din ang kwento na binigay sa atin ni Ate Vivian, no? Grabe yung mga pinagdaanan mo, Ate Vivian. Saludo ako sa'yo. At kapit pa, no? Pakatatag ka pa lalo. Kasi higit sa lahat ng pagkakataon ngayon kailangan ka ng mga anak mo, no? At syempre, para mabigyan natin ng gabay yung mga anak natin, dapat yung sarili natin okay din, no? Ikaw, Ate Vivian, kasi yung sa dulo ng sulat mo, sinabi ka may nakakapakang bukol, no? Hindi masama na isipin mo rin muna yung sarili mo kasi yun nga, may mga dumedepende sa'yo, no? So, balikan ko lang tong kwentong binahagi mo. Kasi yung first part ng kwento mo, grabe. Ang masasabi ko, parang hindi makatao yung mga ganap, no, dito sa first part ng kwento. Kasi dun sa point na nalaman ng biyanan mo na
autistic, no, or hindi normal yung development ng brain ng panganay mo, ang nagawa pa nilang response is mas lalong manggigil sa inyo. At doon ako nanggigil sa nilagay sa sako yung anak mo. Hindi makatao yun. I mean, pwede mo silang kasuhan doon sa totoo lang. Kasi pang-aabuso yun Pang-aabuso na yun. At hindi na siya basta-basta yung pagiging masungit ng biyanan or hindi gusto sa'yo. Pwede hindi ka gusto pero dapat walang ganon. Kasi sobrang below the belt, no? Grabe yung tiniis mo para doon, no? Para lang makasama mo yung asawa mong si Joseph doon sa bahay nila. And siguro isisingit ko na rin dito sa part na to na makikita natin dito sa kwento mo kung gaano kahalaga na kapag nagkaroon ka na ng pamilya, no, as an individual, kapag naging tatay ka na or nanay ka na, napakahalaga na isipin mo na yung pamilya mo as priority kesa doon sa mga biyanan mo or sa nanay at tatay mo. Kasi ganoon naman ang buhay, 'di ba? Kaya nga tayo nakakahanap ng partner natin. Kasi sila na yung makakasama natin moving forward sa buhay natin. So, ibig sabihin lang nun, sila na yung priority natin. Hindi ko nakakalimutan mo na yung pamilya mo. Syempre hindi. Pero kapag nag-commit ka sa isang tao, kaya nga siya commitment, 'di ba? Kapag nag-commit ka na ikaw yung gusto kong kasama habang buhay, ikaw yung mapapangasawa ko, lalong-lalo na kapag nagkaroon na kayo ng anak. Dapat sila na yung priority, no? Kesyo may business, 'di ba? Ano naman kung may business, sinabi rin dito. Kwento mo rin Ate Vivian na yung asawa mo, kahit siya yung nagtatrabaho para doon sa pamilya, hindi naman binibigyan ng sweldo, di ba? Anong point? Okay, fine. Wala tayong magagawa kasi nangyari na. Pero sa lahat ng nakikinig, no, dapat unahin natin yung sarili na nating pamilya kapag meron na tayong pamilya. Siguro para din sa mga tatay talaga, no, more than sa mga nanay, na sana ma-realize natin yung mas pagiging effective ng mga nanay ay minsan nakadepende din sa suportang binibigay ng mga tatay, no? Kasi alam na natin yan, yung mga nanay selfless sila, no? Minsan hindi na nila iniintindi yung sarili nila, pero kailangan may umintindi sa kanila, kailangan may mag-alaga sa kanila, kailangan may mas tumingin sa kanila. At tayo bilang mga asawa, no, or bilang mga partner nila sa buhay, dapat andun tayo kapag kailangan nila tayo. Yun yung pinaka-realization ko dito sa kwento mong to, ate. Again, para sa'yo, Ate Vivian, may mga pangangailangan ka rin nga, no? Kasi nga, nabanggit mo sa dulo. Hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng pera, saan ka lalapit ngayon, kasi parang halos naubos no? Naubos talaga yung mga taong kakilala mo, no? Lalo na ang pinakamalaking nawala sa'yo yung asawa mo. Pwede kang humingi ng tulong sa gobyerno, no? Meron dyan yung mga Office of hindi ko sure sa Office of the President, pero sa Office of the Vice President, alam ko nag-aano rin sila. Nag-a-assist sila sa mga taong nangangailangan. Meron din tayong sa DSWD, yung mga malasakit center, yan. Kung meron malapit na center sa inyo, dyan sa probinsya, pwede kang humingi ng tulong doon. Yan, nag-a-assist sila sa mga kababayan natin na wala masyadong pera, no? Or wala talaga at kailangan ng tulong. So, pwede tayo mag-check ng mga ganun, Ate Vivian. Kasi, Ate Vivian, kaya ako nasasabi to. Again, babalik ako doon sa unang point ko na kailangan tingnan mo din yung sarili mo. Kailangan ka ng mga anak mo So, kailangan maging matatag ka. Tsaka, wala na silang ibang makakasama kung may mangyayari din sa'yo. Huwag naman sana. So, yeah. Saludo ako sa'yo, Ate Vivian, sa pagiging isang nanay mo, sa pagiging isang asawa mo, sa pagiging isang manugang mo, no? Good luck sa'yo, Ate Vivian. Again, pacheck ka kung may pagkakataon, no? Kasi para sa iyan at para sa mga anak mo. Maraming salamat sa pagsulat. Sobrang na-appreciate ko. Saludo po ako sa iyo, Ate Vivian. Maraming salamat din sa lahat ng laging nakikinig pa rin dito sa Love Letters, Kwento Mo Kay Dan. At itong, napapansin nyo, setup natin,
Final na po ito, no? Ito na po yung lagi kong gagamitin. Kung napapansin nyo, medyo palipat-lipat ako ng mga nakaraan kasi ito yung sineset up ko. So, sana nagustuhan ninyo ang pagka-cozy ng aking setup para sa Love Letters Kwento Mo Kay Dan. Maraming salamat po sa inyo, ha. Thank you so much sa lahat ng mga nagko-comment, nagla-like, nag-share, nanonood, no? Sa lahat ng mga gustong mag-share din ng kanilang kwento. Ipadala nyo lang yan sa aking Facebook account, Dan Capucion, or sa aking TikTok account. Mag-message lamang kayo doon. At ako nang bahala, babasahin namin yan dito at magkukwentuhan tayo afterwards. So maraming salamat. Hanggang sa muli, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, kwento mo kay Dan. Bye!